Sama-sama tayo sa ating pag-aalay ng misa at panalangin para ngayong ikalawang misa sa pagnanobena sa kaluluwa ni Tatay Honorio. At sana nagpapasalamat kami una sa lahat sa inyong pagdalo sa misa ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa kaliwanag, Espiritu Santo, sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon na tayo ay nagkulang sa pagtitiwala sa ating Panginoon, na kung minsan ay dumarating ang mga pagsubok, tayo na ay naghihinakit sa ating Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luba akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, Ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami nananalangin para kay Tatay Honorio na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang tunay na bayan at magkamit ng ligayang walang hanggan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan ni Solomon. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglago.
Ngunit ang totoo, sila ay nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila ay pinarurusahan. Ngunit ang totoo, sila ay nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila ay karapat-dapat. Sila ay kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila ay tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig. At ang Panginoon ang mag-aari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkup. Ang Panginoon ating Diyos, buhay ko'y di magdarahot, ako'y di magigikahos. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa mainam na pastulan, ako ay pinahihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang lakas ay makamtan. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Ang pangako niya sa akin, tapat at di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasin, hahawiin niya ang dilim. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo, ang panangga, Panginoon ko sa tuwina, walang ikababalisa. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Inihanda mo ang gulang upang mapakinabangan, pagkaing pagsasaluhan, na makita ng kalaban na ako ay iyong mahal. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa ulo ko'y ibinuhos ang tangis, ang langis ng iyong lugod. Pati ko ako'y pinuspos sa iyong pag-ibig na lubos na sa aking iyong kaloob. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Pag-ibig mo at kabutihan, tataglayin ko kailanman. At ako ay mananahan sa bahay mong dalanginan ng magpasawalang hanggan. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Alleluia, Alleluia. Kapuri-puring may kapal na sa Aba ay umiran upang kanyang parangalan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Walhati sa iyo, Panginoon. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw lang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania. At marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta sa Panginoon, Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang kapatid ko.
Ngunit nalalaman kung kahit ngayon ibibigay ninyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya mabubuhay ulit sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Masama ba ang maghinanakit? Masama ba ang magalit? Kung minsan sinasabi natin, masama ang maghinanakit, masama ang magalit. Pero ang ating Panginoon, naginanakit din siya. Nang siya ay hindi tanggapin sa kanyang sariling bayan, sumama ang kalooban ng ating Panginoon. Nang ang templo ay ginawang marketplace, nagalit ang ating Panginoon. Ipinagtabuyan niya sila. Itinaob yung mga binibili, yung mga tables na kung saan lalagay yung mga binibenta ng mga tao. Naginanakit, nagalit. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon ay napakaluwanag. Naginanakit si Marta sa ating Panginoon. Nang mabalitaan niya na ang ating Panginoon ay dumarating, hindi na niya nagawang hintayin sa loob ng bahay ang ating Panginoon, kundi sinalubong niya. At masasabi niya, yung pagsalubong na yon ay may kasamang hinanakit, may kasamang galit. Lalong-lalo na sa kanyang pananalita. Panginoon, kung ikaw sana ay naririto, hindi sana namatay ang kapatid ko. Just imagine, ilang araw lang nakakaraan, nagpahatid ng balita ang magkapatid na Maria at Marta sa ating Panginoon na ang kanyang minamahal na kapatid o kaibigan si Lazaro ay may sakit. Subalit anong ginawa ng ating Panginoon? Siya ay hindi pumunta. Siya ay nagtagal pa sa Jerusalem. Samantalang ang Jerusalem ay napakalapit sa Betania. At dito ay may dahilan si Marta. Maghinanakit, maaring magalit. Ganito ang nararamdaman ko at maaaring nararamdaman ng karamihan na namatayan. Karamihan na nagdadalamhati. Hindi lamang sa aking tatay, kundi sa mga tao na namamatayan, lalong-lalo na sa kasalukuyan na may COVID-19. Nang maglabas-pasok ang aking tatay sa ospital, doon ay taimtim akong nananalangin. At alam kong marami ang pinakausapan ko na paipanalangin ang aking tatay. Ipanalangin na sana siya gumaling. Nung una siyang gumaling, may nagsabi pa sa akin, gagaling yan dahil napakalakas mo sa taas dahil ikaw ay isang pare. Pero, dumating ang pagkakataon na kinuha rin si tatay. May karapatan
karapatan ba akong magalit? May karapatan ba akong maging anakit? Katulad ni Marta sa banal na ebanghelyo. Sa huling hininga ng aking tatay, ay naroon ako, naririto ako sa simbahan. Nagdarasal pa rin, nagmamakaawa pa rin, na sana ay i-revive ng ating Panginoon ang aking tatay. Hanggang dumating na nga yung point na nag-iiyakan sila sapagkat wala na ang aking tatay. Ganun ang naramdaman ni Marta. Ganun ang naramdaman ko at karamihan sa nagmamahal sa aking tatay. Naginanakit, nagtatanong kung bakit pinabayaan si Lazaro, pinabayaan si tatay, pinabayaan yung mga minamahal na sa buhay na namatay. Nagtatanong ng may hinanakit. Subalit napakaganda ng sagot ng ating Panginoon. Sagot ng ating Panginoon doon sa nagdala ng balita sa kanya nang may sakit pa si Lazarus. Ang mga alagad ay nagdanais na puntahan na nila. Subalit anong sinasabi ng ating Panginoon? Magtatagal pa tayo ng kaunting panahon sa lugar na ito sapagkat ang kamatayan ni Lazaro ay hindi katapusan kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos. Napakahirap unawain sa mga taong nagdaramdam, sa mga taong nagdadalamhati. Nang panahon yun ay napakahirap paniwalaan ng ating Panginoon. Lalo-lalo na nang dumating siya at sinasabing 4 na araw na siyang nakalibing, mabahong na bulok na. Subalit na alam ng ating Panginoon ang kanyang gagawin. Tama yung sinasabi niya na yung kamatayan noon ay hindi nagtatapos sa kamatayan, kundi sa kaluluwalhati ng Diyos. Sapagkat ang ipinahayag niya sa banal na ebanghelyo ngayon, ako ang muling pagkabuhay at ako ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Yun ay pinatunayan niya kay Lazaro. Nang muli niyang buhayin si Lazaro. Yun ay pinatunayan niya nang siya mismo ay mamatay at muling nabuhay. Na siya nga ang buhay. Siya nga ang muling pagkabuhay. At ito ang ipinapangako niya sa bawat isa sa atin. Ipinapangako niya kay Marta, kay Maria. Ipinapangako niya sa akin para kay tatay. At ipinapangako sa ating lahat. Minamahal kong mga kapatid, masakit man, nakakapaghinanakit, nakakagalit. Subalit sana sa pagkakataong ito, para sa kabutihan, para sa kaluwalhatian, para sa kaligtasan ni tatay, sa kaluwalhatian ng ating Ama, sana ang isagot natin ay katulad din ng sagot ni Marta. Opo, Panginoon, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Bayan, mga kapatid, halina't panalangin ang buong pananalig sa Diyos sa mga makapangyarihan. Binuhay niya muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. At sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Ang aming tatay na si Honorio, nasa binyag ay tumanggap ng binhi ng buhay na walang hanggan upang mapasama siya sa mga banal sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Ang aming kapatid na tumanggap ng katawang mahal ni Kristo, ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, upang siya'y muling mabuhay sa huling araw. Manalangin tayo. Panginoon ang buhay, dinggin mo kami. Ang aming mga yumaong kapatid, kamag-anak at kaibigan,
upang gantipalaan sila sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Ang lahat ng namatay na umaawang muling mabubuhay upang malugod silang tanggapin sa Diyos, ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Ang lahat ng aming mga kapatid na narito ngayon na nakikiramay ng buong giliw at pananampalataya upang tayong lahat ay papasukin ng Diyos pagdating ng araw sa kanyang maluwalhating kaharian. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Ama namin lumikha, ipagkalubos sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos ng lahat ng kinapal, sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos ng lahat ng pinapal, sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo mga kapatid, ito pa ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kabutihan niya at karangalan sa ating gagagaling at ang buwan niyang Iglesia Banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon para kay Tatay Honorio, idinadalangin namin na katulad ng pagtanggap mo ng pag-aalay ng buhay na iyong anak, tanggapin mo rin ang buhay na alay ng aming kapatid, upang matanggap niya ang pangako mong kaligtasan, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid ang kupatakaagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Sa pamagitan niya, tumalaw sa amin ang pag-asa ng maluwalhating muling pagkabuhay, upang ang mga namibighati sa pagsapit ng kamatayan ay maaliw sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sa mga tapat sa iyo, Panginoon, ang buhay ay hindi nagwawakas, kundi nagbabago lamang. Pagkasira ng tirang makalupa, ay naghihintay ang tahanan makalangit sa kabila. Kaya kasama ng mga anghel sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Husana sa kaitaasan. Pinagpala at naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at siya'y nagmumulang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu,
upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangalatin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbaba mo sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, lalong-lalo na si Honorio at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad ay yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo manak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos ang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kay San Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang pagtitiwala sa ating Panginoong muling nabuhay at siyang buhay, dasalin natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahonan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi tayong maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiya na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya ring alay, ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan, luho at karangalan, kung ika'y mapasakit, lahat naman ay kakamtin. Sa'yo naman
Manalangin tayo. Aming mapagpalang Ama, ibinigay sa amin ng iyong anak na si Jesucristo ang sakramentong ito ng kanyang katawan at dugo upang maging baon at gabay namin patungo sa iyong kaharian. Nananalangin kami na iyong lingkod na si Tatay Honorio na nakiisa sa piging na ito ay makarating sa tunay na pagsasalo-salo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa ninyo sa misang ito bilang pag-aalay para sa kaluluwa ni Tatay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga condolences, sa mga tulong na ipinapadala ninyo at ibinibigay ninyo, mga salita na nagbibigay ng kagandahang kalooban at patuloy na nagpapalakas sa amin sa buo naming pamilya. Si Tatay ho ay magkakaroon ng isang viewing sa Maynila, pero ito para lang sa pamilya namin na nasa Maynila na hindi makaka-uwi sa Mindoro, at ito ay restriction ho sa Maynila. Pero si Tatay ho ay iuwi sa Mindoro sa Biyernes, at magkakaroon doon ng viewing, mananatili doon sa Mindoro sa amin sa Barahan hanggang sa Linggo sa kanyang funeral. At yung mga taga Mindoro ay may pagkakataon na masilayan si Tatay kahit alam ko na may restriction. Nagbibigay ho kami ng mga restriction doon at isasaalang-alang ho namin yung protocol na ng barangay sa Barahan, at sana makiisa ho tayo para tayong lahat ay makaiwas sa virus na kumakalat dito sa buong mundo, sa Pilipinas, kaya din sa Barahan. At ako ay sana ipagpatuloy natin ang panalangin para sa misa para kay Tatay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya, sanggol sa kanyang sinapupunan? Paano niya matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may